Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah, ito na yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. Pagbalik niya galing Taif. At meron nangang mga tumanggi. Diba nabanggit dito yung Banu Kalb, Banu Hanifa, yung Banu Amir bin Sa'sa na puro tumanggi. Siyempre, meron din naman mga tumanggap. At ang kagandahan dito, marami sa mga tumanggap ng Islam, merong matataas na posisyon sa kanilang mga tribo. May matataas na posisyon. At yun yung isa sa mga hikmah kung bakit pinahintulutan na ang zakah, kumbaga kabilang sa mga karapat dapat na tumanggap ng zakah, yung tinatawag na mu'allafatu qulubuhum. Yung mga kuffar na pinalalapit yung puso nila sa Islam. Kuffar yun, pero pwedeng tumanggap ng zakah. Pero may kondisyon, yung mu'allafatu qulubuhum, hindi yung basta-bastang kuffar. Kundi mga kuffar na kung magmumuslim sila, may impluwensya sila dun sa kanilang mga nasasakupan. Yun. Bawa, dito sa Pilipinas, meron pa rin naman mga ngayon, mga tribo-tribo sa Pilipinas. Pero yung totoong merong impluwensya. Kaya sa Mindanao, lahat ng tao dun dato eh. Lahat na lang dun dato. Pero tingnan mo din sino yung yun pwede yung bigyan ng zakah. Kasi kahit sa mga mga lumad, dato naman tawag nila sa mga pinuno nila. Mga lumad, yung mga manobo, mga bagobo. Nadistino rin ako dun sa kanila eh. Dami rin dato sa kanila. Kumbaga, parang kada sityo, merong dato. Tapos siya na rin yung pinakamatanda dun sa kanilang angkan. Ngayon kung gano'n yung kalagayan, siguro pwede na yun eh. Pwede na rin yun na may turing na mu'allafatu qulubuhum kasi may impluwensya yun eh. May impluwensya. Alhamdulillah. Yung katulad dun unang nabanggit natin, diba may dalawa na tumanggap sa Islam, si Suwaid bin As-Samit at si Iyas na parehong taga Madina. Pero nga lang, nung nagmuslim sila, namatay din sila kagad. Pero itong pangatlo na nababanggit, alhamdulillah, ito naging sahaba talaga ito ng mahabang panahon. Si Abu Dar al-Ghifari. Yung kanilang tribo naman, yung Ghifar, malapit na doon sa Syria. Actually, yung Ghifar, kilala silang mga tulisan eh, yung tribo nila. Kasi strategic yung kanilang lugar. Yung unang panahon, katulad na babanggit ko, uso noon yung pang-hijack o pang-ambush. Lalo kung mapapadaan ka sa lugar ng mga tribo na kumbaga kilala sa panunulisan, yun delikado. Kaya nga yung mga bumibiyahe noong unang panahon, pag bumiyahe sila, maramihan. May 100 katao, ganun. Tapos may armas talaga sila. Kasi pwede silang harangin ng mga tulisan. Kung bibiyahe sila 10 lang o 20, mahirapan sila yung pagtanggol ng kanilang mga sarili. Pero kung mga 100 sila, ganun, pwede nilang mapagtanggol yung kanilang sarili, inshallah. Sa Banu Ghifar, doon na sila bandasan sa taas na ng kasalukuyang Saudi Arabia, papunta ng Syria. Papunta ng Syria, Jordan, ganun. Wakana min sukani nawahi Yathrib. So doon na sila bandang yung norte ng Madina. So papunta na ng Syria. Wala'allahu lamma balaga ila Yathrib kabarun mab'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Suwaid as-Samit wa Iyas bin Ma'ad waqa'a fi uduni Abu Dar aidan wasara sababan li islamihi. So nang dumating daw yung balita ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya yung mensahe pala, pagdating ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa Madina sa pamagitan ni Suwaid as-Samit at ni Iyas bin Muad. Nabalitaan na rin ito ni na Abu Dhar al-Ghifari doon sa kanilang lugar. Kasi maaring syempre nung unang panahon, kumakalat na rin doon yung balita. Kumakalat na rin doon ang balita. Lalong-lalo na sa kalagayan nila. Na, kumbaga, yung mga tulisan kasi, nangangalap din yan ng intelligence eh. Nangangalap din yan ng intelligence. Bawa niyan. May dadaan dito next week. Abangan nyo. Ganito kalaking caravan, ganito karami yung dala. At ilan lang yung tao. So kayang-kaya nilang habulin, kayang-kaya nilang ambushin. Mga ganung bagay. Kaya yung mga bagay na ganito, nasasagap din nila. Nasasagap nila yung mga pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinulat ni Imam al-Bukhari. Sinulat ni Imam al-Bukhari mula kay Ibn Abbas. Qala Abu Dhar, sinabi ni Abu Dhar, kuntu rajulan min Ghifar. Fabalagana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'umu annahu nabi. Siya daw ay lalaki na mula sa Ghifar at dumating sa kanila ang balita na mayroon daw lumitaw sa Makkah na isang lalaki na nagpapakilala na propeta. Nagpapakilala na propeta. At sa mga Arabo nga, hindi kakaiba sa kanila yung konsepto ng pagkapropeta. Kasi kinikilala nga nila si Ibrahim alayhis salam. Kinikilala nila si Ibrahim alayhis salam. Tingnan nga natin yung dagdag na detalye dito. Yung tungkol sa Banu Ghifar. Kasi importante na maintindihan natin yung iba't ibang mga lugar din kung saan naroon yung mga Arabo. Para makita natin kung paano kumalat yung Islam ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung Banu Ghifar pala, yung lugar nila, bahagi pa rin ng Hijaz. Bahagi pa rin ng Hijaz. At yun nga, kilala sila bilang mga tulisan doon sa lugar na. Kasi doon dumadaan yung caravan, di ba? Yung galing ng Syria papunta ng Makkah. Dadaan muna sa kanila yon bago makarating ng Madina, tapos papunta ng Makkah. Kaya nga nung Badar, di ba? Padaan doon sina Abu Sufyan malapit sa Madina. Doon sila hinarang ng mga Muslim. Harangin sana ng mga Muslim. Pero mautak si Abu Sufyan din eh. Kung yung mga tulisan, merong intelligence, so yung mga caravan ganun din. So yung caravan na yun na 100 katao. Tapos dala-dala nila halimbawa 500 na camel. Ganun karami. Ganun kalaki yung mga biyahe noon. 500 na camel, 100 katao. Meron nang nauuna doon. Yung tawag doon, scout. Nauuna na yun. Na magsusubaybay sa paligid nila. Maring mauuna na yun ng mga ilang kilometro o minsan ilang araw na biyahe. Nandun na yun siya, nakaabang. Kasi kung halimbawa, nauna siya ng isang araw, bawa ngayon Huwebes. Ngayon nandun na siya agad, ngayong araw nandun na siya sa lugar na kung kailan tayo darating bukas. Kung kailan tayo darating bukas. Ngayon nandun na siya. Kung meron siyang mararamdaman doon na kakaiba, atras yun, tas magbabalita doon sa kanilang caravan. Katulad ng nangyari doon kay Abu Sufyan. At maring hindi lang isa na scout yun. Marami silang, kumbaga, naghihiwa-hiwalay ng pwesto o kaya nagtatalunan. Yung isa titigil muna dito, yung isa abante. Kapag okay na naman, kasi malalaman naman nila yun kung may problema eh. Magsisenyasan yun sila o kaya magpapadala ng balita. O kung okay na naman dito, abante na naman yung isang scout. Hanggang sa matiyak nila na yung buong kahabaan na yun ng dadaanan nila ay walang mga tulisan. So delikado. Kaya nga yung hadith, kung naalala niyo yung kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom, na kapag naging ligtas yung daan mula sa Hadramaut, kahit babae makakapaglakbay, ganun kasi noon, hindi madali maglakbay. Hindi ganun kadali maglakbay. Hindi katulad ngayon, kahit siliblib na lugar may LTO eh.
May bundok, tapos may LTO. Ang ginagawa niya doon? Ang ginagawa ng LTO doon. Ayan. Ibig sabihin, yung otoridad ngayon, marami na silang nararating. Marami silang nararating. Hindi katulad doon, kanya-kanya yung mga lugar. Lalo na sa panahon na ito, kasi yung mga Arabo, hindi naman sila isang bansa lang nung panahon na yun Kanya-kanya silang tribo. Kaya nga, takot yung mga Arabo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga taga-Ghassan, yung mga Arabo sa Syria nakakampi ng mga Romano. Kasi yun, bukod sa marami sila, organisado sila At kung gugustuhin nilang sakupin yung iba pang mga Arabo, lalong-lalo na yung Makkah at Madina, magagawa talaga nila. Magagawa nila. Kasi minsan ngayon naiulat, may sahaba kumatok. Kinatok niya si Omar radiyallahu anhu. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. Diba? Takot na takot siya sa pagkatok niya. So pagbukas ni Omar ng pito, anong nangyari? Ba't sinasalakay na ba tayo ng Ghassan? Sabi nung sahaba, hindi ko maalala kung sino yung nag-ulat sa kanya, nag-report. Sabi niya, hindi, mas masahol pa. Diniborsyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung lahat ng asawa niya. Yun yung time na hindi niya sila kinausap ng ilang araw. Akala ng mga sahaba, diniborsyo niya yung mga asawa niya, lahat-lahat sabay-sabay. So, si Omar, alam niya yung panganib ng Ghassan. So ganito yung konteksto ng pagiging tulisan ng Banu Gifar. Hindi sila basta-bastang maliit lang na grupo ng mga holdapper. Hindi, malaking to. Parang ito, yung sa Pilipinas, Abu Sayyaf. Ganun sila katindi. So sabi ni Abu Dar, sa nakarating sa kanila yung balita, meron daw nagpapakilalang propeta sa Makkah. Fakulti li aki, at sabi niya sa kanyang kapatid, intalik ila hadar rajul wa kallimhu. Puntahan mo nga yung lalaki na yan at kausapin mo. Sabi niya doon sa kapatid niya. Wa'tini bi khabarihi, at balitaan mo ko ano ba yung meron dyan sa tao na yan. Fantalaka falakiyahu, at umalis nga yung kapatid niya at nakaharap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tago ko nga to, parang nainganyo ko Sabi niya, puntahan mo, kausapin mo. Pumunta nga at nakaharap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a, at bumalik yung kapatid niya. Fakultu ma'endak, sabi niya Abu Dar, anong dala-dala mo na balita mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi yung kapatid niya, faqala, wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil khair. So pa kay Allah, nakita ko ng lalaki na nag-uutos lamang ng kabutihan, o ya'ni anisyar, at nagbabawal sa kasamaan lamang. Fakultu lahu, sabi ni Abu Dar sa kapatid niya, lam yashfini minal khabar. Hindi ako masaya sa balita mo. Kulang yung balita mo. Naging curious masyado si Abu Dar tungkol sa tao na ito. Fakhadtu kharaban wa asa thumma akbaltu ila Makkah. At yun nga, kumuha na siya ng kanyang mga gamit. Nagdala daw siya ng bag, nagdala siya ng tungkod. Siyempre, sumakay naman siguro siya at nagpunta na siya ng Makkah para makaharap mismo itong tao na ito. Faja'altu la a'rifu. Pero pagdating niya doon, hindi niya kilala. Sino ba itong tao na ito na nagpapakilalang propeta? Wakrahu an as'ala anhu. At nahihiya naman ako na magtanong kung sino ba siya. Para mapuntahan niya, nahihiya siya magtanong kasi baka isipin ng tao. Kaya to nagtatanong tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka gusto nitong mag-Muslim, baka bugbugin siya. Una pa man. Kumbaga ayaw niya na magkaroon ng kinalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi siya nagtanong talaga. Tumambay lang siya nag-oobserba. Kumbaga lang siya doon, kumbaga tahimik lang siya na naroon. Ayaw niya na magkaroon siya ng kinalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mapaghinalaan na mayroong kinalaman sa kanya. Kasi maaring naiintindihan na rin niya na nagkaroon na ng mga malalaking hidwaan sa pagitan ng mga Muslim
at ng Quraysh. Kumbaga yung inaapi na sila sa mga panahon na ito. Inaapi na sila. Wa ashrabu min ma'i Zamzam wa akunu fil masjid. So tumambay lang siya doon sa masjid at umiinom siya lang tubig ng Zamzam na naubos na yung baon niya. Yun na lang yung kinakain niya o yun niya, yung pinagtutustos niya sa sarili niya. Yung tubig ng Zamzam. Famarra bi Ali. At isang araw daw napadaan sa kanya si Ali radiyallahu anhu. At sabi raw ni Ali, Kaanna rajula garib. Kakaiba tong tao na ito. Hindi nila kilala. Hindi taga Makkah itong lalaki na ito. Sasabi ni Abu Dar, Kultu, naam. Kumbaga parang pinaparinig lang ni Ali sinasabi niya. Hindi taga rito tong tao na to. Sabi ni Abu Dar, oo. Faqala, sabi ni Abu Dar, Fantalik ilal manzil, fantalaka ma'ahu, la yas'alni an shay'in, wala as'aluhu, wala ukhbiruhu. Fantalaka pala ito. Fantalaka ilal manzil, fantalaktu ma'ahu, la yas'aluni an shay'in, wala as'aluhu, wala ukhbiruhu. So sabi ni Abu Dar, hindi ako taga rito. At sabi ni si ano uli nagsabi nito, si Abu Dar. Pumunta daw si Ali sa bahay niya. O nang umuwi si Ali, sinama daw siya. So sumama daw si Abu Dar kay Ali. Nang wala silang anumang pag-uusap. Basta sinama lang siya. Wala siyang tinanong at wala rin namang sinabi na kahit na ano si Abu Dar al-Ghifari kung bakit siya naroon. Basta sumama lang siya. Falamma asbahtu gadawtu ilal masjidi li as'ala anhu. At yun nga, nung pagsama niya doon, so lumipas na rin yung oras. So maaaring pinakain siya ni Ali at kinaumagahan, maaaring bumalik na rin siya ng masjid, doon siya natulog, doon sa may Kaaba. Nung umaga, doon sa masjid, nagsimula na nga rin siya magtanong-tanong kasi baka naiinip na siya. Kung nag-obserba lang siya sa mga tao, sino ba talaga dyan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagalan siya. So nagtanong-tanong na siya, pero wala siyang nakausap na maayos tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ahadun yukhbirini anhu bi shay. Wala makapagsabi sa kanya ng anumang, kasi siya, kung ba curious siya, tapos yung mga tao wala naman nababanggit na maayos tungkol sa kanya. Famarra bi Ali, at napadaan na naman sa kanya si Ali. Sasabi ni Ali, Ama nala rajulu ya'rifu manzilahu ba'ad. So sabi ni Ali dun sa tao. O kay Abu Dar pala. So sabi ni Ali, wala ka pa rin bang, kumbaga yung ibig sabihin nung sinabi niya kasi literal, hindi pa rin ba nalalaman ng taong ito kung saan yung bahay niya? Kumbaga wala ka pa rin bang matutuluyan? So sabi ni Abu Dar al-Ghifari, wala daw. Fantalik ma'i. Sige, sumama ka sa akin. So sinama na naman siya ni Ali. Qala faqala, ma amruk wa ma aqdamaka hadihil balda. So ngayon nagtanong na si Ali. Kahapon hindi siya nagtanong basta sinama niya lang si Abu Dar. So nagtanong siya, anong kailangan mo? Ba't ka pumunta rito? Ba't ka napunta sa lugar namin? At nagsabi na si Abu Dar. So sabi niya ni Abu Dar al-Ghifari, yung tinatanong siya, ba't ka naririto? Kung isisikreto mo tong sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo pero wag mo ipagsasabi sa iba. Sasabihin ko ito sa iyo pero wag mong pagsasabi sa iba kung bakit ako pumunta rito. Sabi ni Ali, fa inni af'al. Sige, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sabi ni Abu Dar, balaga na annahu qad kharaja hahuna rajulun yaz'umu annahu nabiyullah. Nakarating sa amin ang balita na meron daw lumitaw dito na lalaki na nag-aangkin na siya ay propeta ni Allah. Farsaltu akhi yukallimuhu faraja'a wa lam yashfini min al-khabar. Pinapunta ko rin yung kapatid ko kasi wala naman siyang
binalik na anumang magandang balita na yung malinaw na balita. Faaradtu an alka. Kaya ngayon gusto ko na makaharap siya mismo. Itong tao na ito na nagpapakilalang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ali, ama innaka kad rushidta. Hada wajhi ilayhi udkul haytu adkul fa inni in ra'aytu ahadan akhafu alayka kumtu ilal haiti ka inni uslih na'li. Wamdi anta. Sasabi ni Ali, sige, isisikreto ko yung itong pinunta mo na ito. Pero yun nga, sabi ni Ali, tama itong pinuntahan mo. Tama itong pinuntahan mo. So sa direksyon na ito, nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Ali, nga, habang pupunta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na silang anumang pinag-usapan. Mas sabi ni Ali, kung saan ako pupunta, pumunta ka doon. Kung saan ako papasok, pumasok ka doon. At kapag nakita ko ng panganib, kasi patay na si Abu Talib nito, di ba? So, sinasaktan na sila talaga dito ng Quraysh. Ito na yung panahon na sinakal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung inapakan siya sa ulo. So si Ali, kahit si Ali, nangangamba na rin siya. Nangangamba na rin siya. Ilang taon pa lang si Ali dito sa panahon na ito. Ilang taon pa lang. Mga ano lang, 17. So kung siya pipinsalain ng Quraysh, hindi niya may pagtatanggol masyado yung sarili niya. Bata pa siya. Sabi niya, kasing edad lang nung kambal. Yan. Punta sa iyo si Abu Dar. Tapos papasama sa inyo. Tapos nakapaligid sa inyo yung mga yung Quraysh. Tapos nangangamba kayo na makita nila kayo. Sabi niya, wala tayong pag-uusapan. Basta kung sumunod ka sa akin, sumama ka. Kung saan ako pupunta, punta ka doon. Kung saan ako papasok, pumasok ka rin doon. Pero kapag may panganib, tatalikod ako kunwari sa pader, sa isang pader, anumang pader, na kunwari ayusin ko yung sintas nung tsinelas. Kasi yung tsinelas nila nun, tinatali lang eh. Kunwari mag-ayos ako niyang tsinelas, tapos ikaw dumiretso ka na ng lakad, na para bang hindi sila magkasama. Kasi nagsagayon, hindi nga nila paghihinalaan si Abu Dar na gusto mag-Muslim, unahan pa nilang magulpi. Kumbaga. Diba? Mautak yung mga sahaba. Mashallah. So, na. Famada wa madaytu ma'ahu hatta dakhala. Wa dakhaltu ma'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. So sumama nga raw si Abu Dar. Hanggang sa makarating sila doon sa isang lugar na pinasukan ni Ali. Samaring ito na yung bahay ni Al-Arqam. At nandun nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Dar sa kanya, "I'rid al-Islam." Ipakilala mo nga sa akin ang Islam, sasabi ni Abu Dar. So ganun pa naman siya makipag-usap. Di pa naman niya kinikilalang propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fa'aradahu. At yun nga, pinakilala na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Islam. At ganoon nga, faslam to makani. At sa lugar na yon, sa oras na yon, nagmuslim nga si Abu Dar al-Ghifari. Ganun lang kasimple yung yung kumbaga, wala nang kung ano pang kaek-ekan na nangyari sa kanilang da'wa. Wala nang yung susunod-susuway o wala nang rapol. Well, lang siya, dinaawahan lang talaga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos ito yung nakakatuwa dito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Diba, kung ano yung sinabi niya kay Ali, yun din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba sabi niya kay Ali, isikreto mo itong pagpunta ko rito. Sabi rin sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dar, ya Abu Dar, oktum hadal amar. Abu Dar, isikreto mo rin ito, itong bagay na to, yung pagmumuslim mo. Wala kang pagsasabihan, paglabas mo dyan sa pinto, wala kang pagsasabihan sa mga taga-Makkah kung sino ka o ano ka.
Basta umalis ka lang, umuwi ka na sa inyo. Warji ila baladik, umuwi ka na sa lugar nyo. Faida balaga ka, duhuro na faakbil. Umuwi ka sa inyo at kapag nabalitaan mo ang pangingibabaw namin, puntahan mo kami. So parang ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakapag-hijra na kami, natatag na yung bansa ng mga Muslim, saka mo kami puntahan. Pero ngayon wag muna kasi mainit pa. Laylo muna tayo, kumbaga. Laylo muna tayo, mainit sa parak. Mainit sa pulis. O, sikreto mo lang to. Fakultu, wala di ba ataka bilhak? Laasrakan na biha bayna adhurihim. Pero ito nga si Abu Dar, kumbaga, kanina nagdadalawang isip siya eh. Ayaw niyang makilala siya ng mga tao. Kaya gusto niya isikreto yung pinunta niya dun. Pero ngayon, nung nag-Muslim na siya, nagkaroon na siya ng pride. Na sabi niya, sumpasa siyang nagsugo sa iyo, nadala ang katotohanan. Siguradong sigurado, isisigaw ko pa ito sa kanila. So, hindi naman sa sinusuway niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikreto mo lang to ah. Pero parang ano siya eh, natauhan siya. Kanina sinisikreto niya pero ngayon gusto na niyang ipahayag sa mga tao. Hindi naman ibig sabihin nito na sinuway niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, yung sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, optional na lang yun eh. Kasi kung talagang wajib sa kanya, ginawang wajib sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung manahimik. Eh di sana nung sinabi sa kanya yon ni Abu Dar, dapat sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag mong gagawin yan. Hindi naman siya pinigilan. Ibig sabihin, pinayagan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinayagan siya. Eh di ba kabilang yung sa kahulugan ng sunnah? Di ba yung mga ginawa, sinabi at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So punta raw siya sa masjid. Pajitu ilal masjid, nagpunta na raw siya ng Kaaba. Wa Qurayshun fihi, at nandun nga yung Quraysh, nandun nakatambay sila, si Abu Jahal. So imagine niyo, andiyan si Abu Jahal, yung mga alipores niya dito. Tapos, sa halip na manahimik nga si Abu Dar. Kasi hindi mo rin naman to masisindak basta-basta eh. Tulisan nito eh. Tulisan to eh. Tapos magpapasindak lang siya kay Abu Jahal. Sabi niya, ya ma'syara Quraysh. Sigaw siya, o Quraysh. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tunay na ako ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ni Allah. Eh di ba nakakainis yun sa Quraysh? Di ba parang andyan, di ba? Andyan yung kalaban mo. Tapos yung kalaban mo, meron siyang faqalut, sabi nila, kumu ilahadas sabi. Ilahadas sabi. So sabi nila sa isa't isa ng Quraysh, tumayo nga kayo at bahala na kayo sa tao na yan na tumalikod sa kanyang relihiyon. Faqamo, tumayo nga sila. Fadarabat liamut. Fadrakani al-Abbas faqabba alayhi. Sige nga matapang to si Abu Dar. Hindi rin naman siya siguro papatalo sa sa suntukan o ano pa man. So binugbog siya ng Quraysh. Binugbog siya ng Quraysh. Yung panahon na tumayo sila lahat at binugbog siya ng Quraysh. Pero sa sobrang dami ng Quraysh, nagulpi talaga siya at halos mamatay na raw siya. Buti nilang dumating si Al-Abbas at tinulungan siya. Kumbaga inawat ni Al-Abbas yung mga tao tapos tinakpan na ni Al-Abbas yung katawan niya. Si Al-Abbas pumatong sa kanya at tinakpan yung suntok ng mga tao. So hinarangan niya yung mga tao na magulpi palalo si Abu Dar. At yun nga, tumba akbala alihim at humarap sa kanila si Al-Abbas. Yan nga, maaring nga eh. Si Al-Abbas, matagal na talaga siya nag-Muslim. Kasi ibang ulat, di ba, nag-Muslim siya pagkatapos lang ng Fathu Makkah. Pero matagal na. Kumbaga, maaring matagal na siya nag-Muslim. Hindi lang talaga siya nag-hijra. Katulad ng asawa niya si Lubaba. O maaring hindi pa siya nagmumuslim dito pero nakikisimpatya sa mga Muslim. So sabi niya, Wailakum, taktuluna rajulan min Gifar.
Pero posibleng ano rin, hindi nga siya Muslim din dito. Kasi iba yung sinabi niya eh. Di ba si Abu Bakar nung inawat niya yung Quraysh, anong sabi niya? Papatayin niyo ba yung tao na dahil lang sa nagsabi na siya ay sumasamba kay Allah lang, di ba? Siya iba yung sinabi niya. Sabi niya, wailakum, kasawian sa inyo. Kumbaga, ilagay natin sa context. Gago ba kayo? Inawat niya yung mga tao. Tumigil na kayo, gago ba kayo? Papatayin ba ninyo yung tao na mula sa Gifar? Naintindihan nyo? Nung sinabi niya yun sa mga tao, di kakabahan sila. O, taga-Gifar pala yan. So parang ano yan eh. Baga, may binugbog ka, taga-Tondo. Gago ba kayo? Ba't binugbog niya? Taga-Parola yan, binugbog nyo. Huwag yung bugbugin niya, babalik ka, susunugin yan yung bahay nyo. O ano, hindi kayo makakadaan ng Delpan pag ginulpi nyo yan. O dahil ginulpi nyo yan. So yun yung ano, yung, kumbaga, dahil doon natigilan yung mga tao sa pagbubugbog kay Abu Dar al-Ghifari. At sinabi muli sinabi ni Al-Abbas, papatayin niyo ba yung lalaki na taga-Gifar? Wa matjarukum wa mamarrukum ala Gifar? Fakla'u anni. Papatayin ba ninyo yung taga-Gifar samantalang yung caravan ninyo dumadaan sa lugar nila? Di ba? Pag napatay niyo yan, patay din kayo. Hindi kayo makakadaan doon kahit kailan. Kasi posibleng nangyayari na ano nga din eh. Di ba? Alam mo na merong nang-ambush dyan. Kung gagawin mo para makadaan ka, magbayad ka na lang ng tong. Di ba? Magsuhol ka na lang. Gusto namin dumaan sana dyan eh. Bawal dumaan dito. Magkano ba? O, sige, magbayad ka kung magkano gusto mo ibayad. O, tapos saka sila padadaanin. Pwedeng ganun yung mangyayari. Pag napatay nila to, wala nang usap-usapan. O, nakita nung Gifar, malayo pa lang. 3 araw pa yung Quraysh papunta sa kanila, sasalubogin na sila dun. Di ba? Patay sila, wala silang pupuntahan. Sabi nga ni Al-Abbas sa kanila, layuan ninyo ako, layuan ninyo kami. Huwag kayong, kumbaga, wag ninyong ituloy yung masama ninyong ginagawa. At yun nga sabi ni Abu Dar, at iniwan na siya, pinabayaan na siya ng Quraysh. Alhamdulillah. Nagtagal pa siya ng Makkah. Marami pang nangyari doon sa Makkah bago pa siya nakabalik ng lugar nila. Alhamdulillah. Dito yung yung matatalakay pa natin inshallah. Kasi may sisingit pa tayo na ilang pang mga detalye doon sa pananatili niya sa Makkah. Kasi hindi nabanggit dito eh. Marami pang mga hadith. Isisingit natin yun tungkol sa nangyari sa kanya doon sa Makkah. Alhamdulillah. Sa tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.